Naglabas na nga ng mga bagong item, etong si Mobile Legends. At bukod sa mga nadagdag na bagong item, may mga item na tinanggal din. Sa video ito, ipapaliwanag ko sa inyo ng mabuti kung ano ang kayang gawin ng mga bagong item na ito. Umpisa natin dito sa Pandora's Box. Ito ay magic item kung saan kapag nag-deal ka ng 300 magic damage sa kalaban, maglalabas ka ng missile na tatama sa kalaban na magdi-deal ng true damage na 1% sa max HP ng kalaban. Gumagana ito sa multiple heroes. Ang item na ito ay gumagana rin kahit dito kay Kimi. Kahit less than 300 ang kanyang continuous damage, nagpapatong-patong naman ang kanyang damage, kaya nako-compute pa rin ito ng Pandora's Box at gagana pa rin ang passive nito. Ganun din dito kay Nathan. Nag-a-add up yung damage mo kahit continuous damage ka. Pero kung burst damage ka naman, gagana pa rin ang Pandora's Box. At marami itong ibabatong missile since malaki ang damage na naibigay mo sa kalaban. Ibig sabihin, mapa-continuous damage or burst damage, pwedeng gumamit ng item na ito. Tignan nyo dito, sobrang makikinabang etong si Changer sa bagong item na ito. Ganon din si Gord syempre. At sinubukan ko na rin kapag maraming tatamaan si Gord ng ultimate. At ang daming missile, grabe. Ganito naman ang itsura kapag kay Kadita ka nag-build ng item na ito. At dito kay Cecilion, para sa akin medyo mabagal gumana ang passive ng Pandora's Box kapag Cecilion ang gamit mo. Kapag marami kasing kalaban na tatamaan ng ultimate mo, malilipat-lipat yung damage. So minsan hindi magi-stack up into 300 yung damage ng ultimate mo. Pero kapag late game at malakas ng damage mo, sobrang solid na ng item na ito kay Cecilion. Kapag malakas ang damage, ang daming lumalabas na passive. Sinubukan ko rin kung maaabot pa rin ba ng bagong item na ito yung kalaban kahit nasa mid. So ayan, biglang nawala yung item, pero na-damagean pa rin yung kalaban. Ang item na ito din nga pala ay hindi gumagana sa mga minion wave or sa mga jungle monster. So yan, sinubukan ko sa Lito, sa Lord, sa buff, at sa mga minion wave pero hindi ito gumagana. Pang hero lang talaga yung passive. Nagbibigay din ang item na ito ng 70 magic power at 10% cooldown. Next item, Sky Piercer. Tingnan nyo dito, may tira pang buhay etong Layla. Pero dahil sa item na ito, 9,999 ba naman yung damage? Siguradong matitake-down mo talaga ang kalaban. So ang item na ito ay best for finisher. Dahil kapag ang buhay ng kalaban mo ay 5% pababa na lang, sure execute na dahil sa item na ito. Every time na makaka-takedown ka ng kalaban, magkakaroon ka din nga pala ng stack dito. Plus 10 kada hero na matitakedown mo. Ang full stack nito ay 70. At pwede mo rin nga palang i-build ito kahit kanino dahil ito ay mayroong adaptive attack. Kung mapa-physical or magic damage ka man, pwede mo itong gamitin. Imagine nyo na lang kung si Karina ang gagamit nito para laging cooldown ang kanyang ultimate. Every 10 stacks nga pala dito sa passive ng item na ito ay dagdag 1% sa passive ng item. Ibig sabihin kapag full stack ka 70, aabot na lamang ng 12% ang kailangan na buhay ng kalaban bago mo mapagana ang passive ng item na ito. Ibig sabihin kapag 12% pababa ang HP ng kalaban mo, matik executed na. Paalala nga lang kapag ikaw ay na-takedown, mababawasan ng 8 ang stack mo sa item na to. Next item, Malefic Gun. Iba pa ito sa Malefic Roar. So ang item na ito ay nagpapahaba ng range ng basic attack ng isang hero. Tignan nyo dito kay Kari. Kapag gumamit tayo ng Malefic Gun, lalayo ang aking range. Kapag kinlik mo ang item na ito, kailangan din umatake ka lagi sa kalaban para hindi mawala ang passive na malayong range sa'yo. Kapag kasi tumigil ka sa pag-basic attack ng 2 seconds, mawawala na yung passive nito at babalik sa normal ang basic attack range mo. Ito ang itsura ng basic attack ni Layla. Kapag ikaw ay nag-first kill, ganito naman kalayo ang basic attack mo. Kapag pinagsama ang first kill ni Layla at ang item na ito, ganyan kalayo ang nadagdag sa iyong range. Ibig sabihin, pwede mong atakihin yung Tore ng ganito kalayo kapag gumamit ka ng item na ito. Ang problema, hindi nagre-reset ang passive nito kapag Tore ang inaatake. At mawawala agad ang passive. Pati yung sniper ni Beatrix kaya ding palayuin ng item na ito since basic attack din yun.
Nagbibigay din ito ng 10% movement speed every time na maatake mo ang kalaban. Nagbibigay din ito ng 30 physical attack, 20% attack speed, at 15% critical chance. Move naman tayo dito sa Winter Truncheon. Winter Crown na ngayon ang tawag dito at ito ay adaptive attack na. Ibig sabihin, kahit physical attack ka o kaya naman magic damage, pwede mo na itong i-build at may kinabang ka na rin sa stats nito. Ang Bloodlust Axe naman at ang Queen Swing ay pinagsama. Kaya naman ang Queen Swing ay meron ng spell bump, 15% nga lang. Tignan nyo dito, kapag kay lapu-lapu ka naka Queen Swing, ganito ang itsura. Meron ding passive ang item na ito na kapag bumaba ng 40% ang iyong HP, magkakaroon ka ng shield at mababawasan ang cooldown ng iyong mga skills ng 2 seconds. At may cooldown din ang passive ng item na ito na 60 seconds. Para sa akin, mas may kinabang sa item na ito ang mga mage heroes kasi meron pa silang concentrated energy. Pwede nilang pagsamahin ang dalawang item na ito. At adaptive attack din ito, so pwede pa rin talaga kahit sa mage or sa physical. Nagbibigay din ito ng 600 HP at 10% cooldown reduction at ayong 15% spell bump. Pinagsama din nila or pinagsanib ang Glowing Wand at Necklace of Durance. Ibig sabihin, ang Glowing Wand ngayon ay meron ng life drain. Meron ka ng 50% anti-heal. Tapos mababurn pa yung kalaban mo dahil sa passive ng Glowing Wand. Para sa akin goods lang kasi para kang merong dalawang item na kapag gamit mo ang bagong Glowing Wand. Next ay etong Thunderbelt. Ito ang pinaka-OP para sa akin. Meron pa rin itong true damage at slow, pero hindi mo na kailangan gumamit ng skill para mapagana ito. Every 4 seconds, kapag ikaw ay nag-basic attack sa kalaban, may slow ito at meron ding true damage. Every time na ikaw nga pala ay makakadamage sa kalaban, magkakaroon ka ng stack. Madadagdag ito sa passive ng Thunderbelt kung saan lalakas ang damage mo at tataas din ang iyong physical at magic defense. Tinest ko ito kung ilan nga ba ang limitation ng madadagdag sa iyo na passive dito sa Thunderbelt. So ayan, nasa 4 hours na ako. At pinaabot ko pa nga ng 7 hours. Kaya naman natuklasan ko na ang pinaka-max stock netong item na ito ay 9,999 or 9,999. Kapag umabot ng ganito ang stock mo, one hit mo na halos lahat dahil 20,000 yung damage mo. Kapag kasi mataas ang stocks ng iyong passive dito sa item na ito, mataas din ang iyong physical at magic defense. Nag-add up ito papunta sa damage ng iyong Thunderbelt. Kaya naman dito, meron akong 10,000 magic and physical defense. Kaya yung damage ng Elemental Lord na Max Lord ay 10 na lang. Tapos ilang hits ko lang siya. Ang damage ko ba naman ay 20k. Pero sa totoong game, medyo imposible mo namang maabot ang maximum stack ng Thunderbelt. Pero solid, napakalakas ng item na ito. At natuklasan ko pa na kapag ikaw pala ay nag-basic attack sa kalaban tapos 5 hero ang tinamaan nito, 5 agad ang madadagdag sa stacks mo. Kaya napakabilis magpa-stacks sa item na ito. Imagine ganun kabilis, meron agad akong 15 physical at magic defense. Para magka-stack ka nga pala sa Thunderbelt, kailangan talaga hero ang matamaan mo ng basic attack. Kapag kasi mga jungle monster, gaganing passive pero hindi ka magkaka-stacks. Next ay ang Blood Wings. Pinababa ang presyo nito pero pinababa din ang magic power na makukuha mo dito. Ang shield mo ay nakadepende sa iyong magic power. At ang maganda dito, kapag nawala ang shield mo, magkakaroon ka pa ng 150 movement speed for 1 second. Next ay ang fleeting time. Iba na rin ang itsura nito. At adaptive attack na rin ito, kaya naman kahit physical attack ka, pwede ka nang mag-item nito. At may kinabang ka na rin sa stats. Sobrang flexible na ng item na ito ngayon. Na-rework din ang Clock of Destiny. Kung dati magkakastack ka through time, ngayon every time na may skillan mo ang kalaban ng continuous, pwede kang magkaroon ng 6 stacks dito sa item na ito na magbibigay naman sa'yo ng 5 to 12 hybrid defense per stack. Ibig sabihin, dinadamagean mo na ang kalaban, kumukunat ka pa. Kaya goods na goods talaga to kay Alice. Lamang for this video, anong masasabi mo sa mga bagong item na ito? Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.